Magandang araw po, ma'am. Ma'am, kamusta po yung update natin patungkol sa pagtakbo niyo po bilang kandidata sa Mayor ng Lungsod ng Maynila? Sa ngayon, nakikita ko okay naman. Susunod naman yung ating election day. At the same time, syempre, alam niyo marami pa rin mga tao na talagang patuloy na nagme-message sa akin, nagbibigay ng pasasalamat at saka good luck na raw sa akin. Ako naman, umaasa ako talaga na itong araw na ito ay ilalaan po natin para sa ating mga sarili, sa ating pamilya na makapili ng tamang maglilingkod para sa taong bayan. Ito na po yung paraan, yung araw na mag-uumpisa tayo bukas na meron ng bagong pag-asa para sa Manileño, para sa Maynila. Tapos na po kayo bumoto? Oo, actually tapos na talaga. At talagang salang-sala rin yung aking mga pinili. Lalo na sa senatorial slate, yung kasama kong maglilingkod, vice mayor at mga konsehal. Talagang pinili ko yung talagang nakikita ko at nakitaan ko ng damdamin katulad ko para sa paglilingkod. Mga kumakalat na balita na ikaw daw ay umatras na sa pagka-mayora. Oo nga alam mo, hindi ko alam talagang kung somehow parang natitreten sila, kung ayaw lang nila magkaroon ng magandang paglilingkod sa City Hall, pero hindi po totoo at walang katotohanan. Mula nung ako ay nag-file, October 8, talagang alam ko sa sarili ko na lalaban ako hanggang dulo. Katulad ngayon, bumota na po ako. Ito yung patunay na tinapos ko ang laban na ito para sa Maynila. Dahil ang gusto ko lang, magkaroon talaga ng pagbabago, tunay na pagbabago at kaunlaran. Excited ako sakaling ako po ang maglingkod sa Maynila. Unang araw pa lang makikita niyo na yung pagbabago para sa Manileño, sa Maynila. Mensahe na lang po ma'am sa mga kababayan natin sa Maynila. Mensahe ko po sa Manileño, ibigay niyo itong araw na ito para sa ating lahat. Ibig sabihin, talagang pag-isipan po natin mabuti yung taong pipiliin natin. Isipin po natin na isang araw lang tayo magkaroon ng pagkakataon na damdamin naman natin yung talagang mga taong bumaba at nakitaan po natin ang magandang damdamin at gusto para sa ating lahat. At sana po yung pipiliin natin ay yung kaya talaga nating panindigan dahil meron tayong prinsipyo at meron tayong pananaw sa buhay na kabutihan yung gagawin pa rin sa taong bayan. Siguro yung pipiliin natin, siguraduhin lang natin na hindi tayo magsisisi. Kumbaga, alam naman natin yung sitwasyon, nakitaan na natin kung ano ba nangyari sa ating lahat. Alam naman natin kung ano magiging bunga nito. So, kailangan po, huwag tayong maging pabigla-bigla o madala lamang sa mga chismis o doon sa popularity, kung hindi ito po ay para sa ating lahat. So, ang dalhin po natin dito, yung pamilya natin, na alam natin makakatulong talaga para sa ating lahat. Ma'am, isang tanong lang po, ano yung mensahe sa ating mga kabayan na marami pa rin daw po nababalitaan natin na gumagapang, yung words na gapangan daw po? Oo nga, alam ko sa gabi lang yung gapangan, diba? Naging umaga na eh. Pero alam po ninyo, hindi, para sa akin, hindi po effective yung gagapangin ng tao. Kailangan, sa 3 taon na binigyan ka ng pagkakataon, doon may pakita yung paglilingkod mo. Hindi lang yung isang gabi dahil gusto mo mabago yung kaisipan nila. Ang Manileño, lalo na ang Pilipino, hindi mo na madadaan sa gapangan. Kung hindi yung meron ka dapat patunayan at ipakita na ikaw ay worth at deserve na makaupo para sa City Hall. So, sa akin, ibahin na po natin. Huwag lang isang gabi. Dapat buong taon na sila ay magkakaroon ng termino. Yun ang dapat nilang ipakita. Ma'am, may komento po ba kayo doon sa patungkol sa mga katunggalin nyo rito sa lungsod ng Maynila na nai-issue sila patungkol sa vote buying? Yun na nga po actually nabalitaan ko nga rin yan, nakakalungkot sapagkat dapat sa amin magmumula yung magandang ginagawa at magandang pinagpo para sa taong bayan. Wala pong mawawala kung susundin natin ang batas at yung kabutihan para sa lahat. Ngayon po, kung sila talaga ay nagkasala, bahayaan na po natin na ang humusga sa kanila ay Comelec o ano po yung kahinat na nito. Pero sa akin, tayo po sumunod ng maayos ang mandato ng Comelec. Tayo po ay sumusunod sa lahat ng palatuntunin po na ibinigay sa atin. Dahil naniniwala po ako na sa atin mag-uumpisa yung disiplina bago po natin maibigay sa Manileño.